Brother JD. Gold medalist. Parang Parang alam ako ko rin. yan Wala namang problema si Churo, wala akong magagawa rin. Game. Ready? JDB. Teka, ka muna. Game? Game. 1, 2, 3. Yes, tanong. Tanong ako. Teka, bago ka magtanong, siguraduhin mong alam ko ang sagot. Ano yun? Ano itatanong mo? Sige, tanong mo na para malaman natin. Okay, ito na ko. Sa tingin mo, ano ang nangyari? Bakit yata ang China ay sobrang agresibo sa pag-angkin ng West Philippine Sea? Anong nangyari? Kailan kaya nag-umpisa yan? Kaninong administrasyon? At sino ang nag-pamper sa China? Bakit naging ganito sila? In short, yung tanong mo sa akin, sinong kumonsilbi sa China? Oo, yun. Okay, nagpalaki ng ulo nila. Oo, yun. Ito yung tarantadong matandang nasa daig. Yan. Hindi kasi, tingnan nyo ha. Tama. Balikan natin, nung panahon ni Pinoy, paano naturog ang administration ni Pinoy? Di ba ginamit laban sa kanya at ni Trillanes na sila yung nagbenta ng Scarborough sa mga Chinese. Correct, And that correct. was very, very effective na campaign strategy ni Duterte. Hanggang ngayon, pinamasa pa rin ni Trillanes yung masamang paninira ni Duterte na naman, inamin niya naman publicly bilang fiskal, natutunan niya magtanim ng intriga, magtanim din ng ebidensya para Yes. makuha yung pinakagusto. In short, sanay na sanay siya sa paglalaro ng pinabukasan ng buhay ng isang tao, Yes. maging matagumpay lang. Sino yan, sir? Hindi ko Sino? na naman, yung tarantadong nasa daig. Oo. Ngayon, Matandang Duterte. so, naalala ko noong kanyang campaign period na talagang sabi ko, mukhang hindi nagkamali ang Marcos loyalist, ang pamilya Marcos sa pag-endorse. Because I believe he was endorsed like a month prior to election. Kasi lagi siyang underdog, pang-anim lagi sa surveys eh. Ngayon, nung na-endorso, step up. Diba? Mga talaga siya ng toto. Ngayon, yung mga campaign strategy niya na makabayan, yun ang hinahanap ng mga Pilipino, yung taliwas doon sa naging paninira ni na Pinoy na hindi naman nagdemanda sa China, pero sabi drama lang yun, di ba? Then mag-jet ski, tutusok ko yung bandera ng Pilipinas doon sa artificial island, sa airport na ginawa doon. Kahit patayin ako, sabi niya, okay lang. Yung pala, sabi niya mga gunggong daw yung mga naniwala sa kanyang campaign Yes. promise. So, Yes. pala. O mga DDS, Diba? stupid daw kayo. Ngayon, isa sa mga dahilan din kung bakit pinalikuran ko si Duterte since April 30, 2023. Dati akong avid defender ni Dugong since 2019 na nag-start ako ng political vlogging. Dahil bilang isang Pilipinistang aktivista, malaking insulto sa akin na ipagtatanggol ko, hahanapan ko ng malusot yung kanyang pagbibenta sa Pilipinas Yes. sa panig papabor sa China. Yes. At nagpatuloy yun eh. Di ba? Diba, sabi niya noon, nung sinita siya, bakit mo pinauwi yung mga Filipino na may ginagawa, yung mga taga-Coast Guard Navy na may ginagawa doon sa picture natin para sa mga parang silungan ng mga mangingisda. Ang sabi ni Duterte ron, the Chinese were there because we are friends. Ang karugtong pa, sabi pa niya, ganito, pinauwi ko yung mga tao natin kasi ayaw kong mapatay sila ng mga Chinese. Oh. May pamilya yung mga putang inang yan. Yes. Ano yan nun? Naisip ko ngayon, Doon. yung naisip ko, akala ko ba we were friends? Ba't nila papatayin yung mga Yes. sundalo natin doon? Pinauwi niya. Simply to justify ng pagpapauwi. Parang kay Marcoleta, ngayon, na gusto niyang i-give up ang claim na KIG para yung isang batas na napirmahan noong 2024, kung di ako nagkakamali, ay mapaamyendahan niya dahil ayaw ng China ang batas na yon. Kasi yun ang nagpapatatag ng hindi lamang ng West Philippine Sea, hindi ng KIG rin. And besides, wala ho tayong opsyon para mamili kung ano ang i-give up. Yes. Di ba? Yung KIG, nandiyan na yan eh.
Oo, totoo yung sinasabi niya. Lagpas ang Pag-asa Island sa 200 nautical miles exclusive economic zone. That's beyond, actually 270 nautical miles. Bago pa nagkaroon ng UNCLOS, bago pa natin na-ratify ang UNCLOS, nung panahon ni Apo Lakay, that was 1984, 1978, kiniklaim na natin ng KIG. Si Cloma, 1950s pa, pumosisyon na doon Tama, sa tama. Filipinong negosyante. Di ba? So meron, Atin na yan. meron tayong basis. Yes. Hindi natin ito dapat na Ngayon na lang yan. nabibitiwan natin ang KIG claim for the sole purpose makapag-drawing na tayo ng mapa natin na may coordinates ng West Philippine Sea. Kung tutuusin, kung pwede nating ituring yung Pag-asa Island na nasa labas ng exclusive economic zone natin, ituring natin ito bilang overseas territory natin. Lagpas yan sa territorial 12 nautical miles territorial water natin. Lagpas sa EEZ. Okay nga yun, may territory tayo ron, di bongga? Tama, tama. Di ba? Tama. Hindi pwedeng dahilan na lagpas dun sa EEZ. Ibibitiwan mo. Kita Ba't kaya naman si nagbumatang Hawaii? Lagpas-lagpasan, hindi binibitiwan ng Amerika. At walang sino mang matino na nagde-demand yan sa Amerika na bitawan nyo dahil malayo sa inyo. Di ba? So malaking kagaguhan ng hindi nalalaman ng mga kababayan natin eh. Meron kasing batas na recently, panahon pa nila Senator Tolentino na aprubahan yun din ni BBM. At yung sinasabi nila na lagpas yan, yung Maritime Act. Ngayon, yung lagpas yan doon sa sa EEZ natin. That's fine. Kasi 2024 meron sa pamamagitan nun, nag-file na tayo ng petition para sa extension ng ating continental shelf para makover yun. Ang Vietnam meron din yan para makover nila yung parakale, makover nila yung mga nahawakan nilang features. Katulad rin ng ginawa natin na nag-grant tayo yung sa Philippine Sea, sa Pacific Ocean, yung Caldera. Sa atin na yon, sa Pilipinas na yon. Sipin mo yun, ano? Di ba? Baka walang kuyanin. Benham Rice, yun. Sa Pilipinas na yun. So yun yung in-apply rin natin para dyan sa KIG. Kaya wala tayong dapat na i-give up. Wala. I-give up mo yung claim na to. Mas madali pa hong tanggapin. I-give up natin si Marcoleta. Yes. Di ba? Siya yung Yes. dapat i-give up natin. Tama. At isa kang malaking kahihiyan sa mga taga-Iglesia Pati ni si Robin Cristo Padilla. na sumuporta sa'yo. Naniniwala sa'yo na ikaw ipaglalaban mo ang interes ng Pilipinas. Sabihin natin mabuti yung kanyang layunin. Sabi niya, lagyan natin ng legal base, ng legal foundation. Pero yung manggagaling sa isang senador, ang option ay mag-give up ng isa sa mga claim natin. Sus, Mario Joseph, napakalabo nun. Kahit sabihin pa na walang international recognition ng KIG, still sa Spratly Island, group of islands na yan, kung sino yung nakaposisyon doon at mayroong soberanyang in-exercise, may gobyerno tayo ron. Munisipyo yun di ba? Tama. May fixed territory sila. Kompleto ang elemento natin doon. Sa lugar na yun, wala lang yung sariling supply ng Nga tubig. ibaban daw no? Sa Kaya Hong nga Kong at Macau. Kapal ng Alam nyo, mukha. ganyan ang mga tao na yan. Walang Pilit magawa. nila nga hanapan ng butas para lamang mapaboran ang interes ng China kesa sa interes ng kababayan nila. Kesa sa interes Hindi nila ng mabobobo ang Pilipinas. Pilipino. So mabuti, maraming mga Filipino at hinahayaan ng Pangulo natin na bukod kina Tariela, maraming pwedeng magsalita. Correct. And that is actually a leverage for the President na China, I'm willing to talk, I'm willing to negotiate, pero yung pabor namin ang mangingibabaw. Kasi ang mga Filipino, they will not give. Marami nang bukas ang kaalaman tungkol dyan. Yes. Nalala ko yan, nagsimula yan na awareness sa mga Filipino when the President said, Filipinos do not give. Tapos yun na. Diba? Nagsimula na yung awareness. At good luck sa kanila. Sana sa 2028, mga kababayan, sama nyo si Robin Padilla. Anyway, Robin Padilla is not going to run anymore because hindi po natin siya deserve. Tama yung asawa niya, ibulsa na lang niya si Robin. Si Robin, nakilala si Robin sa pagiging makabayan. Lumalaban sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. He was known for that. Kaya lang, nung naging senador na
batuta ni Duterte, tanaw ng malaking utak na to, Maliktad ka. nagbabago yung paninindigan. At ngayon, talagang kain suka na, ika nga. Diba? Tapos tatakutin pa tayo ng napakababaw. Yung mga binibili natin produkto, made in China, hey, binabayaran namin yon. Hindi Pinagkitahan binawas tayo yun. ng China. Hindi yun bigay. Kapal ng mukha. Lugi pa nga kami, pero wala tayong mapilihan eh. Kundi Oo. yung galing China lang eh. Lugi tayo kasi magaling masira. Oo. Diba? Yumaman nga China dahil sa Pilipino. Correct. Disposable. Dapat nga eh. Pera magpasalamat natin, hinahakot nila, pati ari-arian natin, gusto hakutin. Ang kakapal ng mukha. Yan, hindi kasi, alam nyo, hindi ho kasi sila tao. Sila Xi Jinping, hindi sila tao. Alam nyo kung bakit sila hindi tao? Ito yung kwento doon. May kumato. Okay. Sino po yan? Tatingin niya. Ha? Akin hanap iyo, mami. Ako, pasingila pa utang. Sabi niya, anong utang ni mami? Mami mo, utang akin, siopaw. Sabi niya, sandali lang po. Ito sa nanay ko. Nay, may naghanap sa'yo tao sa labas. Bakit? May utang ka raw sa siopaw. Lumabas yung nanay. Paglabas mo. Isa na. Naguya ka. Anong may tao? Ano? Yung chick yun eh. Sila tao. Chick sila. Okay, so thank you. Okay, thank you bro. Kaya ko sure po,